Magandang gabi sa lahat po ng mga OFW sa Middle East na kasalukuyan na dumadanas pa rin ng mga depression dahil nga sa nagagawing gulo doon. At nandito po tayo ngayon sa bahay din po na gagagaling lang din po ng Riyadh. At ito po ay may masela na pag-uusap dahil gawa na ito ay pinakulong na kanyang employer doon sa kanyang nagawa na kung iisipin natin merong talagang may mali pero hindi naman tama kundinahin dahil una-una hindi naman niya sinasadya at ginawa lang sa kanya yung kanyang kasamahan doon sa ibang bansa. Ginawa lang siya ng parang binuli lang siya doon sa mga panahon na yon. Hindi ko na i-explain dito kasi dahil doon sa sinasabi natin legality at confidentiality ng kasong ikakaharap natin doon sa agency niya. At ito ho ngayon, si actually di malayo sa akin doon, pinsan ko rin to, di Castro din to, kaya maraming salamat po sa Presidential Action Center, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa mga bumubuo po ng NW dyan po sa Saudi Arabia, no? Di ko na i-mention kung saan to. Maging ganun din po sa Department of Migrant Workers sa OWA. At ito na po siya ngayon. Ako po si Rene May de Castro. Ngayon po ay nakauwi ako dito sa aming bahay. Ngayon pong March 19 to 2026. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa akin. Kay President Bongbong Marcos, sa MWO, sa aking case officer na si Ma'am Aleli Makaumbang, kay Sir Robert de Castro, at sa lahat po ng tumulong sa akin dyan sa MWO, kay Ma'am Lorna. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po yung ating OFW, no, isang distress OFW na di umano ay pinakulong ng kanyang amo sa kumbaga sa kadahilan napakababaw, no. Pero sabi nga natin, lahat ng mga bansa may kanya-kanyang regulasyon pagdating sa batas. Kung meron man siyang nalabag na batas, ngunit ito yung may kapatawaran din naman. At pinagdusahan niya ng ilang buwan na pagkakulong? 3 buwan. 3 buwan. At sa tulong ng ating gobyerno, sa Presidential Action Center ng PACE, ng Office of the President kay Bongbong Marcos, ito na po siya ngayon. Kahit gabi na ho dito, alas 12 na ho ng gabi, andito po tayo sa bahay po nila, no, sa Tansa, Cavite. Sinasabi nga natin dito, kinakailangan niyang mabigyan pa rin ho siya ng kaukulan ng pinansyal ng ating gobyerno at ang ating institusyon para ko sa kanyang gamutan po dahil may trauma pong inabot to. Dahil po sa kanya, habang siya nakakulong sa 3 buwan na yan, ay pilit siyang pinaaami sa isang bagay na hindi niya namang ginawa, no? Siya ay dumanas po ng sinasabing pangunguryente at torture na alam naman po natin siguro na itong mga bagay na ito ay nag-iiwan ng isang pilak sa isip at diwa ng ating OFW. Maraming salamat po ulit sa pagtulong ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. At sa kabila po ng kalagitnaan po ng sinasabi dating gulo sa Middle East, itong aking pinsan na si ay nandito na po. At hindi ho ito gawang biro dahil nagkukwentuhan nga kami para siyang dumaan po sa isang maraming anghel sa paligid na walang umano sa kanya. Walang pumigil sa kanya. Maraming salamat po muli po sa pamunuan po ng Department of Migrant Workers kay Secretary Hans Leo Kakdak, sa Director Charles Chabo, at dun sa kay Sir Red Bual, no, na ito yung mga tahong mga binulabog natin noon para di sa problema ng aking kamag-anak, no. Nagpapasalamat din po ako sa Office of the President kay Ferdinand Marcos. Talaga hong ang puso niya po talaga ay para talaga sa mga OFW. Sa kabila po ng dinadaanan niya mga pagsubok, pambabati ko sa kanya, ay ito pa rin ho, ito yung totoong presidente, may malasakit. Hindi inaalang-alang yung pamumulitika. Para sa kanya, gagawin niya lahat para
maging safety yung ang ating mga kababayan dyan, especially ngayon nasa Riyadh. Nakakalungkot isipin, may banta ang ibang ano dyan na magkakaroon ng masakit na pangyayari. Naka-alerto. Maraming salamat po ulit. Muli, ito po si Roberto De Castro na nagsasabi po sa inyo, laging mag-iingat. Kung merong pangyayari, nandiyan po ang embahada natin at kayo tutulungan. Tatay, nakakamain, no? Ay, umansin.